Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And in 3 days, as we have said, at alam no ng marami, today is December 22, in 3 days ay magdiriwang tayo ng Kapaskuhan. And it has been said na ang Pilipino ang pinakamahabang magdiwang ng Pasko. Depende kung hanggang kailan mo ito ipagdiriwang, pero it's as long as 5 to 6 months. Magsisimula sa pagpasok ng September, October, November, December, at yung iba ay hanggang pang 3 hari hanggang January, at yung iba ipupush pa iyan hanggang Chinese New Year for some reason ng February. So halos kalahating taon. Marami ang nagpaplano o naghahanda ng kanilang paraan ng pagdiriwang ng darating na Kapaskuhan. Maaaring yung iba, ang plano ay intimate celebration, kasama mo ang iyong special someone, or maaaring kayo lang ng inyong pamilya sa inyong tahanan or sa ibang lugar. Or maaari naman kasama ang ilang mga kamag-anakan. Taon-taon ginagawa ho namin yan sa angkan ng Hermia. Nahandun kami at nagdiriwang. Or minsan naman yung iba ay nagpaplano na kasama ang buong angkan at nagkakaroon ng reunion tuwing Kapaskuhan. Maaaring simpleng kainan at kwentuhan, or maaari naman may bonggang programa at mga laro at iba't iba pang kasiyahan. Siguro yung iba, tinutulugan na lamang. Depende kung ano ang iyong plano sa darating na Kapaskuhan. Well, one way or another, tayo ay nagpaplano o nag-iisip kung paano natin sasalubungin ang taon-taon na espesyal na holiday na ito. Well, this morning, mga kapatid, mga kaibigan, nais ko kunin ang ating mga mata na maaaring mga isip natin na nakatuon sa darating na pagdiriwang at atin itong ibaling naman, hindi sa ating mga planong gawin, kung hindi sa ginawa ng ating Panginoon, particularly nung unang Pasko. To be exact, sa ginawa ng Diyos para sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At atin itong bibigyang pansin upang makita natin ang mga katangian ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, at ang dakilang purpose o layunin ng Panginoon. Christmas is God's doing. Ang Pasko ay gawa ng Diyos. At ito ang ating bibigyang pansin ngayong umaga. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo nawa kami. Bantayan mo kami, O Diyos, na hindi maging Diyos-Diyosan ang pagdiriwang na ito. Kundi, O Diyos, bilang iyong mga tinubos, bilang iyong mga mananampalataya ay tumingin kami sa iyo. At purihin ka at mamangha sa iyo, O Diyos, na nahabag sa amin. At ang dahilan kung kaya't kami ay may pangapagdiriwang na ganito sapagkat minahal mo kami. Pinakita mo ang iyong pagmamahal sa amin nung kami mga makasalanan pa. Si Kristo Jesus, ang iyong bugtong na anak, ay nagkatawang tao, ibinagkaloob mo upang mamatay para sa mga makasalanan. O Diyos, tulungan mo nawa kami na tumingin sa iyo. Tulungan mo kami na mamangha sa iyo, hindi sa mga palamuti na nakikita namin, hindi sa mga handa at hindi sa mga programa, kundi ikaw na gumawa at patuloy na gumagawa. Ama, maluwalhati nawa namin ang iyong pangalan. Bigyan mo ng kaaliwan, kalakasan ng iyong mga mananampalataya at gayon din, ikaw pong mahabag sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ikaw po ang magligtas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito ang ating mensahe ngayong umaga. Christmas, or the incarnation of the Son of God, is an intentional work of God's own hands and is a grand display of all His perfections and sovereignty. Ang Pasko o ang pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos ay isang intentional, sinadya na gawa ng kamay ng Diyos mismo at isang dakilang paghahayag o pagpapakita ng kanyang mga kaperpektuhan at dakilang pagiging soberano.
Now, alam ko ho, lalo na sa komunidad ng mga Kristiyano, ang Pasko ay malaking discussion. Lalong-lalo na wala naman tayong makukuhang kopya sa NSO na December 25, pinanganak nga si Jesus. Walang nakakaalam ng eksaktong date. Yung iba ay nagiging discussion kung dapat bang magdiwang ng Pasko, magkaroon ng Christmas tree, at kung ano-ano pang mga festivities. Now, gusto ko lang maging maliwanag, when we say Christmas, ang tinutukoy ng church na ito ay hindi ang holiday. When we say Christmas, ang tinutukoy ng church na ito ay hindi ang mga festivities, handaan o mga programa. Pag sinabi nating Christmas, ang tinutukoy natin ay ang pag-alaala, pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos na nagpadala ng kanyang bugtong na anak, nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesukristo at nagkatawang tao upang tupdin ang plano at gawain ng Diyos na pagliligtas. That's what we mean when we say Christmas. Nawa, tumatak yun sa ating mga kaisipan. Nawa, mag-make ng effort ang mga magulang na ito iitanim sa mga bata. Ang Pasko, ang pinakaibig sabihin nito, anak, nagkatawang tao ang Diyos. Ito ang pinaka-sentro. So we can say that Christmas is the remembrance and celebration of the incarnation. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At ang passage na ating binasa mula sa Matthew chapter 1 ay isang pamilyar na passage na madalas nababasa tuwing ganitong kapanahunan. At habang aking pinagbubulayan, ano kaya ang ating magandang pag-aralan sa linggong ito bago ang Kapaskuhan? Particularly, ang aking atensyon ay napunta sa Matthew chapter 1 verses 22 hanggang 23. Basahin lang po muna natin. Matthew chapter 1 verses 22 to 23. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. These events, lahat ng mga pangyayari na nakapaligid sa unang Pasko, na sasabihin natin, sa unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang pagkakatawang tao, ang Mesiyas na dumating, ang lahat ng pangyayari sa paligid na ito, it was done. Hindi ito coincidental, hindi rin ito accidental, ito ay intentional. Ang mga bagay na nangyari sa kapaligiran ng tinatawag nating Pasko ay intentional na ginawa ng Diyos para tupdin ang hula, ang propesiya na sinabi more or less 700 years bago ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ang sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 ay ito, Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng tanda. At ano ang palatandaan? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Lord willing, ngayong umaga, bibigyan natin ng pansin ng tatlo na bagay. Una, consider the things that was done. Nais ko kayong hikayatin na ating bigyang pansin, ikonsidera ang mga bagay na ginawa. Number 2, consider the purpose of the things that was done. I-consider natin o bigyang pansin natin yung dahilan. Bakit? Bakit ginawa ng Panginoon ang mga bagay na ito? And then lastly, consider the results of the things that was done. I-consider natin yung resulta. Ano ang kinahinatnan ng mga bagay na ito na ginawa ng Panginoon sa unang Kapaskuhan? So number 1, consider the things that was done. Again, balik tayo sa Matthew chapter 1 verse 22. Ang sabi ito, Now all this
was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet. So narito, at kung ating munang titignan ito sa pinakamalawak na perspektibo, nais at pwede nating tingnan, ang lahat ng mga bagay ay hindi nagsimula nung dumating ang anghel kay Maria or kay Elizabeth or kay Jose. Actually, all this ay pwede nating isama ang lahat ng bagay mula Genesis chapter 1 hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. From creation to the fall of man, sa preservation ng Diyos kay Noah, sa pagtawag niya kay Abraham, sa preservasyon ng Diyos sa Israel habang sila'y naalipin ng 430 years sa Egypt, sa paglalabas niya sa Israel simula sa Egypt sa pamamagitan ni Moses, sa kanilang paglalakbay sa wilderness, pag-iingat ng Diyos sa kanila even during the exile times. God perfectly preserved yung genealogies ng ating Panginoong Jesus sa linya ni Maria at sa linya ni Jose. Nakapreserve ang genealogy na mula pa kay Adan dumating ang binhi na pinangako, ang binhi ng babaeng dudurog sa ulo ng ahas, ang binhi ni Abraham na sa pamamagitan niya ay mapagpapala ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Lahat ng ito, yung pangako ng Diyos kay Abraham, yung tipan ng Diyos kay David, ang lahat ng mga pangakong ito, all this was done intentionally and with a clear purpose. Mula sa paglikha ng Diyos hanggang sa pagdating ni Kristo, even until today, ang merong soberanong kamay na gumagawa, aktibo, at merong layunin sa lahat ng ito upang ma-accomplish o magawa ang sang-ayon sa kanyang perpektong kalooban at plano. So in the truest sense, there are no accidents or coincidences. All of this was done. Hindi aksidente ang kwento sa lumang tipan na nilabanan ni David si Goliath. Hindi aksidente ang kwento sa lumang tipan ng mga propeta at mga gawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Hindi aksidente ang lahat ng iyon. And when you read through the history of God's people sa lumang tipan, we can see that red thread, yung sinulid na yon na tumatawid dahil may darating na tagapagligtas. All of it was done. Ito ay patungo sa katuparan ng plano ng Diyos na luwalhatiin ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan sa mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 11, Ephesians chapter 1 verse 11, ang sabi ni Apostol Pablo ito, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who what? Who worketh all things after the counsel of his own will. Ang mga parao, ang mga emperador ng iba't iba, mga hari ng iba't ibang mga kaharian, they did not know. At kahit sa ating ngayon, sa pangyayari na nangyayari sa ating buhay, maaaring we cannot trace yung thread na yon ng gawa ng kamay ng Panginoon. But I would like to encourage each and every one of us, consider, bigyan mo ng atensyon ang kamay ng Diyos sa dakila na gumagawa sa lahat ng bagay. He worketh all things after the counsel of His own will. O mga kapatid, hindi ko alam kung bakit nangyari yung aksidente kaninang umaga. Kahapon ng umaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan kaninang madaling araw mamatay yung kapatid ng aking ina. Hindi ko alam. Pero merong kamay na gumagawa according to the purpose of His own will. Walang nonsense.
Walang coincidence. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero tayo ay pwedeng magpahinga sa katotohanan na may Diyos na may hawak. Oo, malungkot, oo, masakit, ang daming tanong, pero may Diyos na may hawak. At I could only imagine pala yung kalagayan ni Jose. Biruin mo yun, naghahanda ka na para sa kasal? Naghahanda ka na para sa kasal, tapos nabalitaan mo, nalaman mo, hindi natin alam kung paano. Kasi nung dumating yung anghel kay Maria, nung sinabi nung anghel na 6 months ng buntis si Elizabeth, pumunta si Maria kay Elizabeth at nanatili pa siya doon ng 3 buwan. So higit sa malamang hinintay niya mapanganak si John the Baptist. And pagkatapos sa 3 buwan, maaari at saka siya umuwi. And at alam natin, kapag lagpas sa 3 buwan, mahirap nang itago yun. Hindi natin alam kung paano nalaman ni Jose, pero ang alam niya ay ito, yung papakasalan niya, umuwing buntis. Paano mo ipapaliwanag yun? Pero lahat ng yun ay nangyari sang-ayon sa plano ng Panginoon. Itong dakilang katotohanan na ito ay pwede at dapat maging dakilang kaaliwan ng mga mananampalataya. Maganda man ang pangyayari o may masama mang pangyayari, ay pwede tayo magpahinga sa katotohanan na ang Diyos na soberano ay wino-work out ang kanyang plano. That is the wide view. But we can look at the narrower view, the immediate events, yung mga immediate events na nangyari surrounding ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Now, we will go back a little bit sa Matthew chapter 1 verse 18. Ang sabi ito, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. So again, these are the specific narrower events na pinangyayari ng Panginoon. Mary was espoused to Joseph. Hindi to aksidente. Hindi aksidente, and again, yung word na espoused dito sa mas technical na tawag is betroth. Yung betrothal, hindi ito basta engaged lamang. Ang betrothal ay legally binding. Ito ay meron ng sanction ng kanilang batas. Hindi pa sila officially quote and unquote kasal ng may seremonyas, hindi pa sila nagsasama, pero meron ng legal na tali doon sa betrothal na kanilang kalagayan. It is when as his mother Mary was espoused to Joseph. Please take note of that word, when. It's a time marker. Ito ay panahon. At nais ko ipaalala sa atin, ito ay panahon na saktong-sakto, hindi sobra, hindi rin naman kulang. At naging particular pa si Matthew, ang sabi niya, before they came together. So hindi ito nangyari bago maging betrothed si Joseph and si Mary. Hindi rin naman ito nangyari pagkatapos nilang magkasal at magsama na. Ito ay pinapangyari ng Panginoon right at the exact moment. Hawak ng Diyos ang lahat ng ito. Even to the smallest details, nahandoon ang kamay ng Panginoon na nag-iingat at gumagabay. Ang sabi ng Proverbs 16 verse 33, the lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Kahit na yung mga tingin natin ay insignificant details, kahit yung tingin natin ay nilalagay natin sa realm ng chances or ng mga bagay na maaaring hindi sinasadya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the whole disposing of it is of the Lord. Hindi natin kayang ipaliwanag, kumuha ka ng barya, tinos mo. Sabi mo, chance lang yun. No. It's of the disposing of the Lord. Walang aksidente sa Diyos. Now, this does not mean, gusto ko lang magbigay warning, this does not negate the responsibility of man. Ay, ganun pala, kaya sira-sira, bahala na, whatever will be, will be. Ang Diyos pala ang may hawak, ang Diyos pala ang nagpapangyari, that is true. Pero tayong mga tao ay may responsibilidad na inutusan tayo ng Panginoon na gawin ang sang-ayon sa kanyang kalooban. At sa mga panahon,
And yes, dumarating at darating ang panahon na hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo masagot-sagot ang tanong na bakit. Nais ko tawagin ka magpahinga sa katotohanan na merong Diyos na may hawak. At merong Diyos na nakakakita. At sa saktong panahon na sila ay betrothed na, at sa saktong panahon na si Mary at si Joseph ay hindi pa nagsasama, ang sabi ng salita nun, she was found with child of the Holy Ghost. Now, last Sunday afternoon ay pinag-aralan natin mula sa Luke chapter 1 na kung saan nagpakita ang anghel kay Maria, pero bago pa yon nagpakita ang anghel kay Zacharias, ang tatay ni John the Baptist, at sinabi na manganganak ang kanyang asawang si Elizabeth na matanda na at baog. At si John the Baptist, siyang forerunner ng ating Panginoong Hesukristo. And 6 months into the pregnancy of Elizabeth, dumating si Angel Gabriel at nagsabi ng mensahe kay Maria. At ang sabi ng salita ng Panginoon, si Maria ay magbubuntis. The gospel writers made an effort na maging malinaw ang isang napakahalagang bagay. Ang sabi ni Matthew, kung babalik tayo sa Matthew chapter 1 verse 18, before they came together, she was found with what? With child of The Holy Ghost. Naging malinaw si Matthew dito, at hindi lamang si Matthew, naging malinaw din si Luke dito. And by the way, si Luke ay isang doktor. Hindi siya kung ibig sabihin, pagdating sa medisina nung panahon na yon, alam niya ang kanyang sinasabi. At ang sabi ni Luke ay ito, so Luke 1 verse 26, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Please take note, twice na pagkakataong sinabi ni Luke, the virgin. Kaya niyang ginagawang malinaw na ang babaeng ito ay isang birhen. So hindi maaaring si Jesus ay anak ng isang Romanong sundalo na kagaya ng sinasabi ng ibang mga dokumentaryo. Anong sabi sa verse 34 ng Luke chapter 1? Luke chapter 1 verse 34, then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Ano mangyayari yun? Wala pa akong sexual na karanasan sa lalaki. Verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang siyang gagawa sa iyo. At maaaring sabihin ng tao, paano yon? Posible ba yon? Birhen magbubuntis? Well, kung kaya mong paniwalaan ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth, and God said, and there was. Bakit may giging mahirap paniwalaan na ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita lamang ay gumawa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, parang isang birhen ay magdalang tao? Ang punto sa lahat ng ito, ang bawat detalye sa bawat panahon, lahat ng mga events na nakapaligid sa incarnation ay gawa ng Diyos. Maaaring ang mga taong nakapaligid dito ni hindi alam kung anong ginagawa nila, o maaaring wala silang pansin na ang kanilang mga desisyon ay bahagi ng grand scheme ng Panginoon para sa kaligtasan. At isa sa mga una ay walang alam ay si Jose. Sabi ko nga sa kanya, ang alam lang niya, siya'y may papakasalang babae. At alam lang niya, naghahanda siya para sunduin na si Mary, para iuwi na at mangyari na yung kasalan at magsasama na sila. Yun ang pinaghahandaan ni Jose. Pagdating sa verse 19 ng Matthew chapter 1, then Joseph, her husband, please take note, hindi pa sila nagsasama, pero ang tawag na kay Jose ay husband, again, because betrothal is legally binding. Yun na ang trato. Being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately.
Again, dinescribe dito si Jose bilang isang matuwid na lalaki. If you remember last Sunday afternoon, pinag-aralan natin ng tungkol kay Maria, na si Maria ay napakagandang halimbawa ng kabanalan, ng pananampalataya, ng kalinisang sexual, at napakabuti nitong si Maria. At dito naman, ang isang lalaki, si Jose, ay describe ng Biblia bilang isang matuwid na lalaki. Napakagandang match. At narito si Jose, hindi niya alam kung paano nangyari, pero nalaman niya na si Maria na kanyang pakakasalan ay buntis na. Alam niyang hindi siya ang tatay. Ano ang ginawa ni Jose? Being a just man, not willing to make her a public example. Ano ibig sabihin ho noon? Kasi sa lumang tipan, isa sa mga maaaring gawin ay kung ang isang babae ay gumawa ng sexual na kasalanan, ay pwede siyang dalhin sa harapan ng mga husgado at siya ay babatuhin hanggang mamatay. Fornication is death penalty. Ang sexual na kasalanan, ang sexual na immoralidad noon ay hindi magaang na bagay. Pero narito si Jose. I can just imagine na maaaring may idea siya sa pagiging makadiyos ng babaeng kanyang malapit na sanang pakasalan. Kaya din alam, walang actually, hindi ko sinasadya sa panoorin nyo yung Netflix na Mary, pero hindi natin alam kung gaano kalalim yung quote-unquote romantic side nito, na mahal niya si Maria, na ayaw niyang maipahiya. Hindi sinabi sa atin ng Bible, pero ang sabi ng Bible, si Jose ay isang matuwid na lalaki. Ayaw niya na mapahiya si Maria. Kaya anong ginawa niya? Nagdesisyon siya na hiwalayan na lamang privately. At isa sa paraan noon ay pwede siyang pumunta sa mga hukom at kukuha siya ng divorce paper. Again, because legally binding yung betrothal, kailangan niya ng divorce paper, at ang paraan noon ay ibibigay lang basta kay Maria. Pag binigay niya, tapos na. Tapos na. Pagdating sa verse 20, habang pinag-iisipan niya ito, and I can just imagine, nasubukan niyo ng buong magdamag, kakaisip niyo tungkol sa problema, nakatulugan niyo. At narito si Jose. Hindi ito magaang. Ito'y napakabigat. Hindi niya pa alam kung anong dahilan, at malamang nahandun yung kanyang emotional struggle, na alam lang niya yung kanyang pakakasalan ay hindi naging tapat. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 20, while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. Malamang nakatulog na, hindi natin alam kung nakatulog siya, or pinatulog siya ng Panginoon, at doon sa kanyang pagkakatulog, nagpakita ang anghel. At ang sabi ng anghel sa kanya, Jose, Joseph, son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Hindi kanya pinagtaksilan, that is, in effect. Hindi siya naging immoral. Sapagkat ang bata na kanyang pinagbubuntis ay sa banal na spirito. Narito ang intervention na anghel. Narito ang biyaya ng Diyos kay Jose. At narito ang mga bagay na maaaring sa biglaan ng tingin ni Jose ay anong tong pangyayaring ito, bakit may problemang ganito, napakahirap, ganito lang gagawin ko, ihiwalayan ko na lang. Pero dito pinakita ng Diyos ang kanyang layunin. Ang layunin niya upang isilang ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At kaya inutusan niya si Jose ngayon na huwag matakot at ituloy ang kasal kay Maria. Sapagkat ang kanyang daladala ay galing o sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At lahat ng ito, yung pagdating ng anghel kila Zacarias, pagdating ng anghel kay Maria, pagbubuntis ni Elizabeth, pagdating ng anghel kay Jose, even all of these struggles, lahat ng ito ay sang-ayon sa gawa ng Panginoon. Consider the things that was done. Number 2, consider the purpose of the things that was done.
ikonsidera natin ang layunin. Bakit ba ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito? Wala lang ba siyang magawa? Siya lang ba isang direktor ng isang teleserye na gusto niyang bigyan lang tayo ng kakaibang kwento? Well, hindi. Ang sabi ng anghel sa verse 22, Matthew chapter 1 verse 22. Actually, hindi ito sabi ng anghel, sorry. Ito ay komento ni Matthew. Ito yung authorial comment under the inspiration of the Holy Spirit. Ang sabi ni Matthew, all this, lahat ng kinakwento ko sa inyo, lahat ng sinusulat ko na pangyayari nung pinanganak si Jesus, all this was done. Why? Bakit daw po? That it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Pag kinonsidera natin, ang kamay ng Diyos ay aktibong gumagawa at patuloy na gumagawa sa bawat detalye, at ang paggawa ng Diyos ay merong purpose. Things are not guided by blind faith. Hindi ito ginagabayan ng bulag na tadhana. Itong mga bagay-bagay at mga pangyayari ay ginagabayan at hinahawakan at ginagawa ng soberanong kamay ng Diyos na merong layunin. At ang layunin na sinabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Matthew ito, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord. Para maganap, para mangyari yung sinabi ng Panginoon. Again, hindi yung sinabi ng propeta, kundi yung sinabi ng Panginoon na sinabi lamang nung propeta. Ano yung sinabi ng Panginoon? Behold, a virgin shall be with child. Ito ang layunin. Ang layunin ay mangyari ang sang-ayon sa sinabi ng Diyos. Binasa na natin kanina sa Isaiah 7 verse number 14, more or less 700 years bago ipanganak si Jesus. Binihula na ng Panginoon na magbubuntis ang isang birhen at ginawa ng Diyos ang lahat ng iyon. Naging mag-betroth si Joseph at si Mary. Hindi pa sila nagsasama agad. At lahat ng iyon ay ginawa ng Diyos para mapangyari ang sang-ayon sa kanyang salita. At ang punto ho dito, mga kapatid, ay ito: God is committed to the accomplishing of His promises. Committed ang Diyos para matupad ang kanyang mga salita. Committed ang Diyos para mangyari ang sang-ayon sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay Diyos na tapat. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Muli, mga kapatid, itong Kapaskuhan, isa sa mga nagsusumigaw na katangian ng Diyos, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Walang pangako na mapapako ang Diyos. Walang tipan na masisira ang Panginoon. Walang papalya. At ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay ay gumagawa sang-ayon sa kanyang mga salita. Therefore, listen, ang determining factor ng mga pangyayari sa buong mundong ito ay hindi ang salita ng mga makapangyarihang presidente, hari o emperador. Ang determining factor ay hindi ang mga salita ng pinakamayamang mga tao. Ang determining factor ay hindi ang pinakamahuhusay na influencers. Ang determining factor ay ang salita ng Diyos. Ito ang determining factor ng pangyayari at mga nangyayari sa buong mundo. Hindi man natin maipaliwanag, may gera doon, may patayan dito, may krimen dito, at anuman ang mga detalye nangyayari sa ating buhay. At hindi natin, at yung mga young people naalala niyo yung Puzzle Mansion, napuntahan natin sa Tagaytay? Merong doong, siguro halos ganitong kalaki, na ilang daang libong puzzle pieces. At nung tinitignan ko, parang, kung ako to, kakamatayan ko. Hindi ko kayang buuin.
At isa sa mga kauna-unahan mong titignan kapag may puzzle ay yung larawan sa harapan ng kahon. Magkaroon ka man ng idea, paano lalapat? At mga kapatid, hindi natin kayang maipaliwanag ang lahat ng detalye sa pagtingin dun sa puzzle. Pero pag tinignan mo yung larawan sa harapan ng kahon, alam mo na may lalapatan. Alam mo na may tutunguhan. Alam mo na hindi aksidente. Alam mo na bawat pyesa, bawat parte ay merong mahalagang ginaganapan. Hindi mo man agad maipaliwanag, pero merong Diyos na nagdisenyo at gumagawa sa lahat ng ito. Nais ko magbigay ng babala. Kung ang ating pananampalataya ay ilalagak natin o itutungtong lang natin sa mga bagay na nauunawaan natin, madali tayong manghihina. Dahil kailangan nating aminin na napakaraming bagay na hindi natin kayang maipaliwanag. Bakit nagkaganon ang nanay ko? Bakit nagkaganon ang anak ko? Bakit ako nagkasakit ng ganito? Bakit nangyari yon sa negosyo namin? Bakit ganito? Bakit ganon? Ang daming tanong na hindi natin kayang ipaliwanag. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag natin ibase ang ating pananampalataya sa kaya nating ipaliwanag. Itungtong natin sa liwanag ng salita ng Panginoon. For we walk by faith and not by sight. Kaya mo ba o kaya ba nating imaginein yung turmoil, yung tindi ng bigat na meron si Jose bago dumating ang balita ng anghel? And yes, dadaan ka sa matitinding bigat. Isa sa madalas naming nagiging fellowship ni Sister Jonah, kapag binabalikan namin yung mga nakaraan, yung tindi ng bigat, yung tindi ng pagiging heartbroken. Mga young people, yan yung ang tindi ng pagiging heartbroken. Pero pag titignan namin patalikod, salamat sa Diyos sa mga panahon ngayon. Yun pala, ito ang kanyang disenyo. Ikaw at ako, magsasama habang buhay. At hindi namin ipagpapalit yun sa mga bigat noon. So muli mga kapatid, hindi mo man maipaliwanag ngayon. Ang maganda at dapat dating tayuan ay merong kamay ng Diyos na gumagawa sa mga detalye ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos ang siyang matutupad. And again, mga kapatid, could you just imagine, pagkatapos sabihin ng anghel kay Jose, Jose, huwag kang matakot na gawing asawa si Maria sapagkat ang kanyang dinadalang bata ay sa banal na spirito. Guess what? Wala pang dagdag na impormasyon. Hindi in-inform si Jose, by the way, Joseph, magkakaroon ng malawakang taxation at kailangan din yung bumakilik sa Bethlehem habang malapit ng manganak si Maria. And by the way, Joseph, pagdating nyo doon, wala kayong mapapasukan, doon siya manganganak sa kulungan ng mga hayop. Walang detalye na ganon. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 2 verse 5, and they said unto him in Bethlehem, for thus it is written by the prophet, and thou, Bethlehem, in the land of Judea, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Again, hindi alam ni Jose, pero nangyayari ang salita ng Diyos. Hindi niya rin alam na pagkatapos ng more or less 2 taon, itong si Herod, na malalaman niyang siya ay pinagtaksilan o hindi tinupad ng wise men, yung kanilang sinabing babalik sila doon kay Herod, ay pagsusugo ng kanyang mga sundalo para ipapatay ang lahat ng bata 2 years old pababa. By the way, kamakailan lang nakakita ko ng Belen, yung nativity. Nanahan doon yung mga wise men, nanahan doon yung sanggol. That's unbiblical. Pag binasa niyo ang Bible, pagdating ng wise men, nasa bahay na. At ang pinapatay ni Herod ay 2 years old pababa. Okay? So, hindi bagong silang. So, may marami ng panahon. At least 2 years na ang lumipas. So, kailangang i-edit ang maraming nakagisnan natin na larawan ng Kapaskuhan. Nevertheless, hindi alam ni Jose na itong si Herod ay pagtatangkaan ng buhay ni Jesus
at na kinakailangan silang pumunta sa Egypt. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 2 verse 15, and was there until, pumunta sila sa Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Even itong great massacre na ginawa ni Herod sa mga bata, ay wala sa labas ng kamay ng Diyos, kundi nasa ilalim. And after that, pagkatapos mamatay ni Herod, babalik na kayo sa Israel, pero hindi kayo babalik sa Bethlehem, babalik kayo sa Nazareth. Sa Matthew chapter 2 verse 23, and he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, he shall be called a Nazarene. Again, mga kapatid, lahat ng ito para mangyari ang kalooban at sinabi ng Panginoon. So we can and should be confident. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin, in the very narrower sense sa ating sariling buhay, sa ating pamilya, or on a wider view ng ating lipunan o ng ating bansa o ng ibang mga bansa pa, ang matutupad ay yung sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi out of control ang mga bagay-bagay. Siya ay tapat na Diyos. And lastly, dito tayo matatapos, consider the result of the things that was done. I-consider natin yung resulta. Ano ba ang resulta? Okay? Ano ba ang resulta? Sa Matthew 1 verse 23, balik tayo. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, ano daw? God with us. Yun ang resulta. Ang Diyos ay kasama natin. Now, sa theology po, pag pinag-aralan niyo ho ang presensya ng Panginoon, merong dalawang namamayaning salita. Una is omnipresence, at pangalawa ay immanence. Pag sinabi natin omnipresence, God is everywhere at any time in the fullness of His being. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras, sa Kanyang kabuuan. Okay? So huwag niyo isipin na ang Diyos, didistribute niya lang yung sarili niya. 1% doon, 1% doon, 1% doon. No. God is everywhere, in every place, in 100% of His being. That is omnipresence. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Jeremiah 23 verse 24, can any hide himself in secret place that I shall not see him? Saith the Lord, do not I fill heaven and earth? Hindi ko ba pinupuno ang langit at lupa? Wala kang mapagtataguan sa God is present everywhere. The omnipresence of God. So yes, we can say technically, God is with us. Pero hindi lang yun. Meron pang isang term, the immanence of God. Yun namang immanence ng Panginoon, it's more specific. Ito yung mas tumutukoy sa nearness, pagiging malapit ng Diyos. Na, alam niyo yun, minsan may mga tao na nandyan sila pero parang wala naman sila. Nakuha niyo ho? May mga tao naman na kahit malayo pero parang nandito ka lang. Yung, siguro mas naman, dama natin yung kanyang presensya. Yun ang mas pinapatungkulan ng immanence. Sa Hebrews 13 verse 5 ang sabi, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave you nor forsake you. Yes, nahandyan ang Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa kanyang kabuuan, pero at the same time, lalo na sa kanyang mga mananampalataya, ang sabi ng Diyos, nandito ako, anak. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Now, these two terms sa theology about the presence of God ay hindi yung sinabi ni Matthew na ito. God with us. Hindi ito about the omnipresence of God. Medyo may kinalaman ito sa immanence ng Diyos. Pero God with us particularly is pertaining to the incarnation of God. Diyos na nagkatawang tao.
Ang sabi sa John chapter 1 verse 1, for the sake of time, laktawad natin ng ilan. John 1 verse 1, anong sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Listen, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So you can lightly translate it, God is with God in the beginning. Now, kaysa, yes, hindi yung kayang ilulan ng ating isip. God, with God, pero meron lang iisang Diyos. Amen. Kaya nga we believe in the doctrine of the Trinity, na merong iisang Diyos sa tatlong persona. Pagdating sa verse 14, John 1:14, and the Word, who was with God, who was God, and the Word became or was made flesh. Nagkatawang tao ang salita. Yung salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos and dwelt among us. God with us. At ang sabi ni John, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So what is the result ng mga ginawa ng Diyos? The result is this, God with us. At napakahalaga na siya ay nagkatawang tao, dahil kung hindi siya nagkatawang tao, hindi siya pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. At kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pag-asa ng kaligtasan. That's why, ang sabi sa, at kung kayo ay observant, meron tayong nilaktawang isang talata. Isa pa to sa resulta. Verse 21, at dito tayo matatapos. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us? Ang ibig sabihin ng Jesus? Ang ibig sabihin ng Jesus is Savior. For He shall save His people from their sins. Anong resulta ng gawa ng Diyos? Kaligtasan. Kaligtasan. John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Alam natin ang talata, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Narito ang katotohanan. Hindi mo maiihiwalay ang Pasko. Listen, hindi mo maiihiwalay ang Pasko sa pagkakatawang tao ni Jesucristo. Pero hindi mo pwedeng ihiwalay ang pagkakatawang tao ni Kristo sa pagliligtas niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Anong resulta? God with us. Anong resulta? Salvation. Kaligtasan para sa mga makasalanan. Hindi mo malalaman, hindi mo ma-appreciate, listen, hindi mo totoong maseselebrate ang Pasko hiwalay kay Kristo. Hindi mo ito maseselebrate at ma-appreciate ng totoo, ng tama, kung hindi mo bibigyang pansin ang mga ginawa ng Diyos at katuparan ng mga pangako ng Diyos at resulta nito. God with us. Salvation para sa mga makasalanan. Ito ang gawa ng Panginoon sa Kapaskuhan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po. Na pwede naming tignan ng buong kasaysayan ng San Sinukob, na ang kamay mo ay gumagawa, na ikaw ay aktibo, at walang panahon na hindi mo hawak ang anumang sitwasyon. At Lord, hindi namin tanaw ang bukas. Hindi namin alam ang mangyayari mamaya. Hindi kami tiyak kung aabutin kami ng Pasko. Pero alam namin na hawak mo to.
Alam namin, O Diyos, na Ikaw ay may layunin. Alam namin, Panginoon, na sa iyo ay walang aksidente. Alam namin na Ikaw ay matuwid at perpekto sa iyong karunungan at alam namin na kami ay iyong mahal. Alam namin na Ikaw ay tapat. Tulungan mo nawa kami magpahinga sa mga katotohanan ito. At salamat, O Diyos, at tulungan mo kaming mamangha kung paanong Ikaw ay gumawa in the very small details ng unang Pasko nang dumating ang aming Panginoong Kristo. At nagkaroon ng katuparan ng iyong layunin na magkatawang tao ang aming Panginoong Hesus upang magbigay ng kaligtasan sa bawat sasampalataya sa Kanya. O Diyos, nawa ang bawat isang narito ay tunay nga matanggap ang regalo mo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O Panginoon, tunay nga ang mga mananampalataya sa iglesyang ito ay maipagdiwang. Oo, mapuri ka, masamba ka, mapasalamatan ka sa Kapaskuhan ang pagkakatawang tao ng aming Panginoong Hesukristo. At mamangha kami sa iyong soberanong kamay na gumawa sa lahat ng detalyeng ito at patuloy na gumagawa sa lahat ng detalye ng aming mga buhay. Ikaw lang mga maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.